Game. Ano ba to? Nakita na ba yung ilaw? Ano ba to? Kung madilim masyado. Yan. Ito na yan. Ha! Game. Ano ba to? Hello? Game. Game. Yung 1, 2, 3. Hello? Ako si Tori. At dito ako ngayon sa bahay. At ayun lang. Hindi ko pigil to. Dati kasi, nung mga bata-bata pa ako, mga high school, ganun. Mahilig na mag-vlog-vlog, ganun. Pero ngayon, ayun, matagal ko na yung ginagawa, tapos hindi ko na ma-channel yung ganong vibe na para mag-video, ganun. Maingay ba yung nakatayo nito? Yun. Paano ba to? Paano ba gagawin to? So, yun. Hi. Oras natin ngayon ay, ayan, 9:02 na ng gabi. At binalak ko talaga siya na gawin ngayong gabi kasi wala, para tahimik lang. And, so, yun, gagawin natin ngayon is yung i-breakdown natin yung yung kung paano ko ba ginawa yung song na litrato. Yan. So, bali yung yung litrato kasi siya parang sobrang random niya lang na sulat. Kasi ang talagang plano kasi talaga dati nung mga last month, nung bago ko i-release tong litrato, dapat talaga hindi siya yung susulatin or hindi siya yung i-release ganun. Kasi wala talaga siya sa radar. Tapos ayun, nag-try kami mag-record dito sa amin ng 2 song. Pero parang hindi ko ma-feel masyado na na parang ito na ba yun, or deserve na ba ng taong makinig to, or yung song itself parang deserve niya na ba na yan yung final output niya, or kailangan nang mag-think of something else, ganun. Para, alam mo yun. Pero, nung time din na yun, parang nagsiset din kasi ako ng deadline, ganun. Parang gusto ko sana na 1 week na lang is tapos na yung song kasi matagal ko na talaga siyang binabalak. So, bali mga 1 month na, tapos papalit-palit ako ng plano. Kasi nga parang hindi ako nasa-satisfied yung sa sound, yung sa final sound nung mga songs na nauna before pa yung litrato. Tapos ayun, parang kinuha ko yung gitara, ganun. Tapos tinatanong ko yung kapatid ko, sabi ko, maganda ba to? Ganito, ganyan. Parang mas okay na magpalit na lang tayo ng kanta eh. Talagang titignan mo talaga siyang maigi, papakinggan mo siyang maigi. Parang hindi kasi siya nagbe-blend, ganun. Parang ganun yung sound. Eh ayoko naman na ganun yung, ayoko naman na ganun yung marinig nyo. Parang ganun. And ayoko din na parang pilit yung sound ng song. So, ayun, nag-plan B kami na hindi kailangan nating sumulat ng panibagong song agad-agad. Kasi, pag hindi natin yung nagawa, mahuli tayo sa deadline. Mauurong na naman, sabi ko ganyan. So, bale, an hour after namin mapag-desisyon na kailangan namin magpalit ng song, ayun, nasulat ko yung litrato. Yung pinakauna kong part na nasulat doon is yung sabi natin chorus ng kanta, ganun. Yung part na yun, yung pinakauna ko nasulat. Sabi ko, dati ba litrato ba ang tawag sa mga ganun. Tapos parang naisip ko, parang okay na litrato na lang, ganun. Tapos, ayun, parang china-channel ko yung china-channel ko yung yung sound na, ano bang sound yung madalas na naririnig nila dati. Parang ganun. Hindi ako sure kung ganito talaga yung sounds na naririnig nila dati, pero parang feeling ko yun eh. Tapos yun, unti-unti parang naiisip ko na kung anong pwedeng magandang words, ganun. Tapos doon ko na nasulat yung unang part, which is yung chorus, yung
kayang mali? Kung kulang-kulang ang bawat sandali, o makikita ko pa sa iyong mga mata ang sagot kung ba't pilit bumabalik ang litrato mo sa isip. Yan, ganun. Tapos, ayun, unti-unti, nabubuo na siya. After siguro mga 3 hours, ganun, nabuo ko na yung song. And, ayun, na-enjoy ko yung process na yun kasi yung struggle para mahanap mo yung yung sound na gusto mo is challenging talaga siya, pero at the same time once na makuha mo na siya, grabe na yung relief na nabibigay niya na madaming taong natutuwa din sa song na yan. And thank you ng marami. And ayun, gusto ko parang maging tunog personal kasi talaga siya. And yung kausap mo talaga yung naririnig mo, ganun. And I hope na ganun nga yung kinalabasan. And yeah, ayun. So ngayon papakita ko sa inyo kung yung paano ko siya na-record, ganun. Paano ko siya na buo as a song, ganun. Yeah, let's go. Game. So bale sa umpisa, ayun nga yung guitars. Ayun siya. So bale 4 na layer yung ginawa ko. And bawat isang layer is sabihin nating magkakaiba yung magkakaiba yung dynamic, ganun. Merong isang naka low end, merong high end, merong pantay, ganun. Para lang ma-simulate niya yung yung parang room sound, ganun. Ayun, pakinggan natin. Pag isa lang siya, ito lang yung tunog niya. Ayan, ganyan lang siya. Pero kapag magkakasama na siya, mas kumakapal na siya, mas nagiging rich na yung tunog niya. Ayan, yun dito sa part na to. Yan. Hindi ko alam kung bakit gusto kong may ganun doon. Or hindi ko alam kung bakit parang yung part na yun, hinihingi niya na dapat meron siyang yung clap na ganun. Pero ilang beses ko na siyang tinry na na tanggalin. Like kunwari, yung part na yan, tinry ko na ganun lang. Pero parang hindi siya buo pag ganun. Ngayon naman, sa vocals, siguro mga 2 gabi din namin siyang na-record dito sa bahay. Nakailang ulit din ganun. Kasi sinisipon ako nung time na yun eh. Kaya parang medyo iba din yung tunog ko dun eh. Pero at the same time, gusto ko din na kahit may ganung sound dun sa sa song, yung parang hindi siya yung talagang nag-undergo talaga sa matinding mix and mastering eh. And feeling ko yun yung magbibigay sa kanya nung sound na hinahanap ko na gusto kong mapakinggan niya. Daming alam, no? Kasi yan. So, bali ito yung vocals. Meron ba? Akatitig na naman akong muli. Ayan. Sa bintana kung saan sagana pa sa ngiti nung dama pa natin ang mga lambing. Ayan, ganun. So yun, nothing special. Parang na-record lang talaga siya. And ang gamit kong mic dito is itong mic na to. Ayan. Talagang meron kaming ups and downs moments niyang mic na yan. And ayun. O makikita ko pa sa iyong mga mata
ayun, yung part na yun, isang take lang ata yung part na yun. Yung oh, makikita ko pa. Ngayon, hindi na siya masyadong mahirap i-reach. Pero nung may sipon ako, hindi talaga. Like, ang hirap niyang gawin. Siguro, na mga 3 takes, ganun. 3 take ko siya ginawa, yung part na yun. Tapos, yung pinakahuling part, parang gaganyan-ganyan na ako, tapos kinanta ko na lang yung part na yun. Tapos, kung ano mang kalabasan, okay na yan. Tapos, after nun, sabi ko, parang okay din naman siya. Hindi siya ganun ka-perfect, hindi siya ganun kahirap pakinggan, yung part na yun. Kaya parang, sabi ko, okay na ba yun? Okay na ba yung part na yun? Sabi ko, okay naman. Siguro malaking factor din kasi na kapag paulit-ulit mo na siyang pinapakinggan or paulit-ulit mo na siyang binabalikan yung certain na sound na yun, yung specific na sound na yun, parang nagiging out of tune na siya sa'yo eh. Sa kahit anong aspect, mapa guitar or any instrument or yun nga yung sa pagkanta, medyo nawawala na yung pagiging special niya sa tenga mo, ganun. Di ba sabi ko yung kanina, ang unang nabuo yung oh, madarama ko pa kayang muli, ganun. Ang pinakauna talaga is yung after nung part na yun, di ba? Oh, madarama ko pa kayang muli, tapos sumunod kung kulang-kulang ang bawat sandali. Parang sinasabi sa'yo ng mind mo na mababalikan mo pa siya. Kasi nandyan siya palagi sa isip mo, ganun. Kung ano man yun, di ba? Kung, partner, or kung ano man pinagdaanan mo in life, and kung ano man yung happiness mo na hindi mo makalimutan, ganun. Parang yun yung part na yun. Tapos parang may question ka sa isip mo na, madarama mo pa kaya siyang muli? Kung parang, ang nagiging kulang sa moment is yung time na lumipas na. Parang ganun. Parang, mababalikan mo pa ba siya? Mababalikan mo pa siya. Pero ang real question dun is yung exact feeling, nandoon pa ba siya? Talagang may mga bagay na like one time moment lang talaga siya, one time big time lang siya. Pero it doesn't mean na hindi mo na siya makikip sa mind mo, ganun. Sinasabi lang nun na kung ano mang moment sa life yung meron ka, ganun. Kung kunwari na meron kang accomplishments, ganun, or meron kang mga set of people na kasama, or siguro kahit alam natin na magsistick sila forever sa'yo, mas okay na parang every moment cherish mo talaga eh. No matter how small or big it is, ganun. Kailangan alam mo kung paano mo siya papahalagaan, ganun. Kung ano mo papahalagaan every moment, ganun. And I think may times na pwedeng hindi natin alam yung gagawin, ganun. Pero I think it's okay, ganun. Kasi may mga bagay na medyo matagal mag-sink in eh. At the end of the day, ang magiging kwento na lang siya eh. Na, ito dati nang naranasan namin yan or what, yung ganito ganyan. Ganun. Dito kasi sa bahay, mahilig kami mag-ganon eh. Usap-usap kami ng ganaps in life. And ganun din sa mga kaibigan ko. Isa ding part na pinaka-paborito ko dito is yung choir section. Yung ito. Kahit itong choir section na to, hindi siya perfect, legit. Kasi meron ditong naririnig yung paggalaw ng bangkuhan ko. Tapos, yung kapitbahay namin, naglilipat sila ng gamit. Kasi nagpapaayos ng bahay dyan sa kabilang nagpapaayos ng bahay dyan sa kabilang dyan sa kabilang bahay namin. Sa kapitbahay namin. Dyan, nag-aayos sila ng bahay dyan. Tapos, ayun. Ngayon, maganda na yung bahay nila, share ko lang. Tapos, naglilipat silang gamit, ganyan. Tapos, sabi ko, medyo na-atat na akong matapos talaga yung song. So, sabi ko, hindi, okay na yan. Okay lang yan, part na ganyan. Tapos, ayun na. Paborito kong pinapanood ngayon yung Young Sheldon. Ayun. Pinapanood namin yun dito sa bahay palagi. Habang kumakain kami, ganun. And nangako kami sa isa't isa na hindi namin papanoorin yung
mga bagong episode na bago pa sa amin. Yun, naghihintayan kami palagi. Kunwari, si Papa, alis siya, pasok siya. Ay, robot na. Kunwari, yun, naalis siya, tapos papasok siya, magtuturong swimming, ganyan. Tapos, ayun, hintayin namin siya, may dala na siyang ulam pag uwi. Tapos kakain na kami. Tapos, nawalan din kasi talaga ako ng hilig manood ng TV, ganyan. Tapos ngayon lang siya bumalik. Ganun. Ganun. Tapos, ayun. Ito, pinahiram to sa akin ng friend ko. Ito. Sobrang lupit ng, sobrang lupit nitong lens na to. Nakagawa kami ng pelikula sa school gamit to. And dito yung isang part. 1, 2, 3, go. I realize na ang dami na talagang nagbago sa mundo. The technology we have today really makes it easy for us to connect with each other. Yet, it detaches us from the real world. We tend to forget what's more important. And that is to spend more time together. Still have your motorcycle, Dad. And I still have that Walkman you gave me, Mom. Ayun, friend ko din yung isang yun. Tapos motor namin yun dun sa bahay na naka-stack lang. After nung choir, nilagyan ko din siya ng strings. Which is ito. Boom. Yun. Nothing special. Ganun. Ay, nilagyan ko din pala siya ng piano. Ito. Ito siya. Ayan, naka-stack din siya. Lahat sila naka-stack para mas kumapal yung tunog ngayon. And ayun, as in buo na talaga siya. Sabi ko, bakit parang ang nipis nung part ngayon? Walang parang low end na pwedeng maglagay. Kasi wala siyang bass guitar dito eh. Wala din siyang cello, ganyan. Tapos sabi ko, yun lang part na yun yung maganda lagyan ng ganun. Tapos naisip ko, lagyan siya ng ng tag dito, parang bass na part. And hindi siya yung bass na as in bass guitar. Ano siya? Yung sa, ano ba tawag doon? Basta sa synthesizer, ganun. Sabi ko, parang maganda siya lagyan ng ganyan. Maganda siya. Yung part na yun, parang sinisignify niya yung part na parang nagliliwaliw ka lang sa isip mo. Habang binabalikan mo yung mga moments na meron ka before. Or yung mga moments na you wish to have in the future. Tapos, ayun. Ayun yung whole song. Tapos, ang parang finishing touch dito sa song na to is itong, hindi ko alam kung napansin nyo yung parang may scratches siya. Sabi nila parang medyo disturbing daw, ganun. Kaya hindi ko na siya like ginawang noticeable talaga. Though I tried na may parts na malakas talaga siya, tas merong parts na hindi. Which is ito yun. Yan, yung mga ganyan. Gustong-gusto ko kasi yung mga tunog ng mga ganun. Kaya meron kami yung ganito eh. Ito, hindi ko lang makuha yung iba eh. Ito, mga ganito. Dito ko siya nun naririnig sa ganito. And tuwang-tuwa ako dun sa sound na yun. Kaya, nisipan ko, maglagay din yung mga ganito. Ngayon, mag-aalas 12 na ng madaling araw. Wala lang, masaya lang minsan na ganito. Na bili ka ng kung ano-anong trip mo sa buhay. Bili ka ng ganito, ng ganito. Kasi ganito ang ambience, diba? Like, tahimik lang. Wala.
Masaya lang yung ganun minsan. Ayun, I am very happy and grateful sa kanila basta ng song. Ayun, alam mo yung mga small achievements sa buhay. And first song pa lang siya. And ayun, masaya ako dahil masaya yung mga taong nakinig. Masaya yung family ko. Ayun, masaya sa pakiramdam na merong isang song na matagal na naming gustong gawin. Matagal na namin gustong i-share sa mga taong pwedeng makinig ng kanta na yun. And it happened na yun yung unang kantang may-release namin. I am very sure na meron pang mga kantang may share sa inyo. And dadating tayo doon. And days from now, meron na naman tayong bagong song which is Amy. Lapit na yun, yung November din yun. And ito siguro ma-share ko to sa inyo mga November 4, ganun, November 3. Hindi natin na lang. Masaya ako dahil nagustuhan nyo yung litrato na dito kami kasama nyo ako. Ayun lang. Cheers sa mas madami pang song na ipagsasaluhan natin next time. Yun lang. Good night! Alam niyo ba, nabal pa ako ng aso papunta dito. Pero hindi niya kasalanan yun kasi yun yung nature ng aso. Pag feeling nila agawin sa kanila yung teritoryo nila, talagang magagalit talaga sila. Yun lang. Next time, share ko sa inyo kung ano yung itsura ng aso nila. 4 sila, yung dalawa nasa bigam, yung dalawa kasama.